Elizabeth's POV. Naisipan muna namin kumain sa isang resto na malapit lang sa klinik. I ordered roasted chicken with salad. Palaging may salad sa tuwing kakain kaming dalawa. He used to feed me vegetables, so I am now used to it. Nag-order lang si Hector ng beef broccoli. He glanced at me pag alis ng waiter and I smiled at him. He seemed serious pero sanay na ako dahil di naman talaga palangiti ang asawa ko. Tumikhim ako at uminom ng tubig habang nag-iisip ng pwede naming mapag-usapan to end the silent atmosphere na biglang pumasok sa isip ko ang ama nito. I know they are aware na ngayon gagawin ng surrogacy, ngunit hindi na to nag-abala pang magprotesta matapos sa nangyaring pag-uusap namin sa bahay. Hindi ko itatangging hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ko sa ama ni Hector. He insulted me by not having the ability to carry their family's heirs. I am disappointed in myself too, but I think I don't deserve to be slapped by those kinds of hurtful words. Hindi ko ginustong hindi ako mabuntis, sa halip, pilit ko pa rin pinagsusumikapan. You look in deep thoughts. Tell me, what's going on in your mind? Tanong ni Hector na ngayon ay mataman akong sinusuri. Iniisip ko lang kung anong iniisip ng mga magulang mo sa mga oras na ito. Tapat kong sagot. Wala naman silang magagawa pa kahit ayaw nila, nasa sa atin pa rin ang desisyon. Tayo ang nagsasama and all the decisions always come from us. Saan nito? Di pa pala ako nakapagpasalamat sa'yo. Pasalamat? Saan? Pagtataka ni Hector. Thank you for being my bulletproof. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin bilang asawa mo nang laitin ako ng daddy mo. There's nothing to thank for, Elizabeth. Ako ang nagpapasalamat dahil nananatili ka pa rin kahit hindi ako naging mabuti sa'yo. Tipid ko lang siyang nitian. Because I love you. Hindi ako kailanman nagsawang mahalin ka at ito ang nagbibigay dahilan sa akin para mas intindihin ka. Your reasons are still understandable for me. Kailanman hindi napipilit ang puso. I won't force you if you really can't. Ngumiti akong muli at sakto, dumating naman ng waiter dala ang mga pagkain namin. Nang mailapag ang mga pagkain, muli akong bumaling kay Hector na mag-uumpisa ng kumain. I smiled weakly while I'm watching him. Tinoon ko lang din ang atensyon ko sa pagkain para makabalik na kami sa klinik. Anytime ay matatapos na sila. Di na ako makapaghintay sa magiging resulta. I hope Eleanor will take this seriously. Biglang sambit ni Hector. Bakit naman hindi niya seseryosohin? Takang tanong ko. We know her. She is a body conscious. Saan ito na para sa akin wala namang kabuluhan? Paano ba nito nagagawang isipin na hindi ito seseryosohin ni Eleanor ngayong nag-undergo ito ng in vitro? Basta ang alam ko lang, Eleanor is about to help us na magkaroon ng anak. Nilinaw na yon ni Eleanor na ilang beses kaya naniniwala ako. She only wants to help, nothing else. Yes, she's body conscious. But she was the one who insisted to be our surrogate, I think. Desidido talaga tong tulungan tayo. Bilang ako na kapatid niya, she don't want us to separate. Sad ko na ikinatigil ni Hector. Nagtaas lang ang sulok ng labi nito sabay iling. He seems like he isn't trusting my twin sister's word. Let's see how far go it is. Saan nito? Ikaw yatang may negatibong pag-iisip sa atin. Oo, at mag-ex tayo pero sa tingin ko naman, tanggap na ni Eleanor na ako ang pinakasalan mo. Nakumpirma ko na nagpunta tayo sa kondo niya. She's still bitter. Saan nito na ikinaawang ng bibig ko? I know she's not. Naka-move on na siya sa'yo. I know her, Elizabeth, more than you do. Giit nito na tila nakapagpatigil sa akin. Bakit niya ba to sinasabi? Why are you telling me that? She's still bitter at hindi pa siya nakaka-move on sa'yo. Sa pagkakataong to, naiinis na ako. I don't want you to be hurt, Elizabeth. Kaya gusto ko aware ka sa nangyayari. Your sister is still in love with me even though we're married. I cannot accept what you're saying, Hector. Ayaw mo na akong mag-isip ng tungkol sa inyo, pero ito ang mga sinasabi mo sa akin. You are bringing up this topic tungkol sa naging relasyon ninyo noon. Di ko na napigilan na hindi magtaas ng boses. Lower your voice. Wala tayo sa bahay? Sita niya sa akin kaya dumako ang tingin ko sa paligid. Kita kong sa amin nakatingin ang ibang naririto. Tumawid ako ng upo at muli siyang tiningnan. He seems unbothered while eating. Sige, ipagpalagay na nga nating hindi pa nakaka-move on sa'yo si Eleanor at di nitong itinatago ang toong nararamdaman. Pero siguro dahil nirerespeto niya lang din ako bilang asawa mo at kapatid niya. Kaya
Casual na lang siyang makikitungo sa'yo. She is distancing herself. Kumunot ang noon, Hector. You think she's distancing? Baliktad yata, Elizabeth. Ginagawa lang to ni Eleanor para tulungan tayo magkaanak. Sa tingin ko, wala na siyang iba pang rason bukod doon. He chuckled. Be observant, Elizabeth. What is your point then? Na may iba pang plano si Eleanor? Nabalak niyang makipagbalikan sa'yo, ganun ba? Nabalak ka niyang agawin sa akin? Alam mo, Hector, nasa sa'yo yan. Kung magpapadala ka sa tukso, kung tunay man na may nararamdaman pa siya para sa'yo, nasa iyo ng desisyon kung magpapatangay ka. Saad ko na may tiin na siyang kinatigil nito. He seems stunned by my words. Alam kong tama lang ang mga sinabi ko at alam ko kung anong natakbo sa isip ni Hector nang sabihin itong mag-observe ako. Ayun naman talaga eh. Kung tunay ngang mahal pa ito ni Eleanor at hindi pa talagang nakaka-move on after all these years, nasa asawa ko na ako magpapadala sila sa mga nararamdaman nila para sa isa't isa. Bago pa makapagsalita si Hector, tumayo na ako kahit hindi pa tapos kumain. Mauuna na ako sa klinik, baka tapos na sila. Elizabeth, tawag na sa akin, nakakmang lalagpasan ko na siya kaya napahinto ako. Mauuna na ako sa klinik, sumunod ka na lamang kapag tapos ka na. Saad ko at tuloy-tuloy na ako naglakad palabas ng resto. Katabi lang naman ang restong ospital, kaya agad akong nakabalik sa klinik ni Dr. Frances. Di na ako nag-abala pang kumatok at agad ko nang binuksan ang pinto. They are both shocked na makita ko, ngunit kagad din silang tumuwid ng upo at iwinasto ang mga sarili at ginawaran nila ako ng alanganing ngiti. Mrs. Santillan, bungad sa akin ni Doktora. Nagtataka ko silang nilapitan at naupo. What's the matter? Tanong ko. Wala naman po. May napag-usapan lang kami tungkol dito sa ospital. Sagot ni Dr. Frances at bumaling naman ako kay Eleanor na ngayon nakangiti na sa akin. Wala namang problema, Elizabeth. Saktong dating mo dahil tapos na ang in vitro. Teka, nasan si Hector? Sakto naman bumukas ang pinto at bumungad ang seryosong mukha ni Hector. Agad na dumako ang tingin niya sa akin. Is it done? Yes, Mr. Santillan. We should wait 2 to 4 weeks cycle to see if it's successful. Sagot ng doktora na ikinatungo namin. Okay then, let's go home, Elizabeth. Lumapit siya sa akin at kinuha ang kamay ko at akmang lalabas na sana kami na magsalita si Eleanor. Wait, what about me? Kita kong kumunot ang noon ni Hector. What about you? Back to work? Sarkastikong saan nito. Hector, we should thank Eleanor. Sabat ko naman. There's nothing to thank for. Ginasto naman niya yan eh. Anito at tuluyan na akong hinila palabas ng klinik nang walang lingon-lingon pa at iniwan ng dalawa na nakaawang ang mga bibig. Sa kabilang banda, weeks had passed. Upon checking Eleanor, we're now going to do a pregnancy test to know if the in vitro was successful. Kasama namin ngayon ang kakambal ko and we're heading to Dr. Frances' clinic. I'm feeling nervous but excited at the same time. Saan ni Eleanor habang tinatahak namin ang daan patungong klinik. I am not excited. Saan naman ni Hector kaya't sinaman ko lang to ng tingin. He is too vocal. Kita ko naman ang pagkadismaya sa mukha ni Eleanor nang binalingan ko siya kaya't ginawaran ko ito ng isang magaang ngiti. Don't mind him. Saad ko na lang. Hoy Hector, hindi ba't gusto mong magkaanak kayo ni Elizabeth? Pero bakit kung umasta ka, parang hindi ka masaya? Napakamot sa hilay si Hector, saka ito binalingan. Simula umpisa, alam mo, na ayoko sa ideyang to. Kaya wag mong asahang mananabik ako sa pagdadalang tao mo sa anak namin. Baka kung ikaw pa si Elizabeth, marahil baka matuwa pa ako na makitang nalaki ang tiyan mo. Tila naman naging sampal ang salita ni Hector kay Eleanor. She looks hurt by his words, ngunit kagad tong bumawi nang gawaran niya kami na isang malawak na ngiti na alam kong pilit. Alam ko, Hector, hindi mo naman kailangan na ipagdiinan. Maya-maya pa, nagpatuloy na kami sa paglalakad at nakarating na sa klinik ni Dr. Frances. I am glad you're already here, saad ng doktora. Is there a problem? Tanong ng asawa ko. There is no problem, Mr. and Mrs. Santillan. Bago pa man po kayo dumating ay pinag-pregnancy test ko na si Eleanor and it turned out she's positive. So I want to congratulate you. Successful ang in vitro?
Masayang anunsyo ng doktora na ikinatili ko kaya nayakap ko si Eleanor at kitang masaya rin to at tinabik pa ang likod ko. Humiwali ako sa kanya, kagad na bumaling kay Hector, ngunit laking dismay ako dahil wala naman lang tong reaksyon. I feel so disappointed in him. Bakit to ganito? Magkakababy na tayo, hindi ka ba masaya? Patoyang tanong ko habang unting napapalis ang ngiti nito. Well, that's good. Tanging yun lamang sinabi nito habang nakaekis ang dalawang braso. I turned to Dr. Frances and she seemed so surprised with the reaction of my husband and she turned to me with softness in her eyes. Masaya po ako na successful ang IVF. Salamat dahil mabibigyan ko na sa wakas ng anak ang asawa ko. Saad ko sa doktora. Don't worry, iingatan ko ang bata, Elizabeth. Saad naman ng kakambal ko, sabay kuha niya ng mga kamay ko. You should be, Eleanor. Don't try to abort it, kung hindi, sa kulungan ang bagsak mo. Out of nowhere nasabat ni Hector, kaya gulat kaming binalingan ito. Hector, don't say that. Hindi yan gagawin ni Eleanor, bakit ka ba ganyan? Imbes maging masaya ka, ganito pa ang pinakikita mo? Saad ko nang di ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Easy, sweetie. I'm happy that I'm going to be a daddy, but you know, I cannot be fully happy and I have no guts to celebrate. Hector! Sigaw ko dito, ngunit tumayo na siya and puts his hand on his pockets. Mr. Santillan, wag mo muna kayong umalis, i-ultrasound pa si Eleanor. Ayaw niyo po bang makita ang 4 weeks baby ninyo? Pigal ni Dr. Frances dito. Alright, I'm not going home yet. So stand up and hurry and let me see my baby. Sad nito kaya agad kaming tumayo. Lumapit ako kay Hector at may ibinulong. Mag-uusap tayo mamaya. You are so rude the whole time. Bulong ko rito. Fine, let's talk at home at gagawa tayo ng sarili nating baby. Yung ikaw ang magdadala at hindi ang ibang tao. Bulong din ito sa akin na ikinabigla ko. What did he mean na sarili naming baby? Buntis na si Eleanor sa anak namin. Ano pa bang sarili ang tinutukoy nito? Malabo namang mabuntis ako ngayon. Mr. and Mrs. Santillan, halina po tayo dito sa loob. Pukaw sa amin ni Doktora na may malawak ng ngiti sa mukha. She opens the door, waiting for us to come in. Di namin na malayang nauna na pala sila sa loob ng ultrasound room at nahagip ng mata ko si Eleanor na tila madilim ang mukha, seryosong nakatingin sa gawin namin. She seems really offended. Hindi ko naman siya masisisi dahil sa paraan ng pagsasalita dito ni Hector na talaga namang isang malaking foul. She is hurt by my husband's choice of words. Siya na nga tong tumulong, parang siya ba itong masama ang dating, kaya I have to talk to damsel right away when we get home. Na makapasok kami, humiga na si Eleanor sa kama. Nagsuot na ng gloves si Dr. Frances and she put some transparent gel on Eleanor's womb. Tahimik lang kaming nanonood habang nakatayo kami sa gilid ng kakambal ko, while Hector is also standing beside me. He is emotionless and not excited at the same time. Napabuntong hininga na lamang ako at tinoon ko na lang ang atensyon sa monitor. Dr. Frances started to scan Eleanor's abdomen. Ako naman tila tinatambol ang puso dahil sa excitement nang makita ang anak ko sa monitor. The fetus is slowly showing up on the monitor na tila gamunggo pa lamang, and my tears started to fall due to my overwhelming feelings. I looked at Hector and I am shocked by his reaction. His eyes tell how happy he is to see the baby. You see that? Say hello to your 4 weeks baby. Magilo na sambit ng doktora habang patuloy lang na ini-scan ang tiyan ni Eleanor. Hi my baby, I'm your mommy and this is your daddy. Pagpapakilala ko bilang magiging mga magulang niya at giniya ko si Hector papalapit sa monitor. I touched the monitor while my tears keep on falling. Nararamdaman ko ang mga daliri ni Hector sa pisngi ko and I looked at him with so much hope. Ngumiti ito sa akin kaya't niyakap ko siya na mahigpit. I am also happy, Elizabeth. Yun lamang sinabi nito ngunit sapat na dahil ramdam nga itong masaya at abot kamay na namin na magkaroon ng sariling anak. Maya-maya, humiwalay na ako sa pagkakayakap kay Hector at bumaling naman ako kay Eleanor. She also has tears in her eyes abang pinapanood kami. Siguro, masaya rin to para sa amin. Nilapitan ko siya at niyakap. Thank you, Eleanor. Thank you. Pabalong kong pasasalamat. She hugs me too and she caresses my back.
I will do everything para makatulong. Hindi na kayo maghihiwalay ng asawa mo at nasa akin na ang solusyon sa problema ninyo. Wala akong bayad na hinihingi, Elizabeth. Nagkusang loob ako, kaya wala kayong utang sa akin. Keep that on your pretty head, twin sis. We both laughed. Basta, balang araw makakabawi din ako sa'yo. Hay, ang kulit. Pero sige, ganito na lang ha. Kapag nanganak na ako, bigyan mo ako ng lalaking magiging akin at yon ang ibabayad mo sa akin? Puro ka talaga kalokohan. Saan naman kita ihahanap ng lalaking ibabayad ko sa'yo? You're just kidding me, right? Tatawa-tawa kong sa dito. She just smirked and turned her gaze at my husband at muling ibinalik ang tingin niya sa akin. Forget it. Nagbibiro lamang ako, twin sis. Don't mind what I just said. Let us go home, Elizabeth. Ihatid na lang natin si Eleanor sa kondo niya just to make sure that she gets home safely. Yakag na ni Hector. Sabay-sabay na kaming lumabas ng ultrasound room at bumalik na sa working table ni Dr. Frances. Mauna na po kami, Dr. Frances. Thank you for doing such a great job. You don't have to thank me, Elizabeth. It is my job. She said politely and smiled genuinely. Nagpaalam na kami at sabay-sabay silang lumabas ng klinik. Kahit natahimik ang asawa ko, alam kong masaya ito because he's now going to be a father na matagal na nitong pinapangarap. Habang nasa daan kami, napansin ko, tahimik ang kakambal ko sa backseat. Eleanor, may gusto ka bang kainin? Ani ako rito. Wala hindi ako gutom. Matamlay nitong sagot. Kaya nagkatinginan kami ni Hector at agad ding bumalik ang tingin sa daan. Wala ka pang kinakain, Eleanor. We cared about the baby. Sa pagkakataong to, si Hector na ang nagsalita. Fine, I want some pasta. Yung luto mo? I smiled at her. Don't worry, ipagluluto ka ng asawa ko. When we get there to your condo, he will make pasta for you. Saad ko dahilan para mangunot ang noo ni Hector at bahagyang napasulap sa akin sabay iling. Kapag hindi raw nasunod ang gustong kainin ng buntis paglabas ng bata, ay magkakaroon to ng malaking balat sa mukha. Gusto mo ba yon? Saad ko sa kanya na ngayon ay napatiimbagang na lamang. Okay lang naman kung ayaw ni Hector. Order na lang tayo kung saan meron. Fine, I will cook for the baby. Pagbayag na ni Hector, naikinangiti ko. We should focus on the baby. That's right. Nakita ko pa ang pagtaas ng sulok ng labi ni Eleanor at nang muli niya akong nakatingin sa kanya ay muli itong nagsalita, seryoso at umayos ng upo sabay tikhim. Naging tahimik nga ang buong biyahe hanggang sa makarating na kami sa kondo na tinutuluyan ng kakambal ko. Nang makapasok na kami ay agad akong tumungo sa kusina. Hinalugog ko kung may ingredients ba dito na maaaring gamitin sa pastang gusto ni Eleanor. Mabuti na nga lamang at kumpleto ito ng stocks. What kind of pasta do you want? Tanong ni Hector kay Eleanor. I want the pasta you always cook for me. Napahinto naman ako sa paghahanda ng mga kakailanganin sa pagluluto at sinisikap pagbigyan ng kahulugan ang sagot nito. Tuna pasta? Tipid na sambit ni Hector. I just smiled bitterly habang nakatalikod ako mula sa kanila. At nang humarap ako, naabutan ko silang dalawa na nakatingin sa akin na para bang inaantabayanan ang bawat magiging reaksyon ko. Tanda mo ba, Elizabeth, nung mga bata pa tayo, hindi lang ako ang nilulutuan ni Hector, pati ikaw, nilulutuan ka rin niya. Saan nito? Is she defensive or what? By the way, ayoko na lang din bigyan ng kahulugan ang mga bagay-bagay. Yeah, I remember. Ngumiti ako. Ang sarap bumalik sa pagkabata, no? Parang dati lang nagbabahay-bahayan tayo, tapos ngayon itong si Elizabeth, tunay mo ng asawa. Hiling ko nga rin na maging bata ulit para aware ako sa maging hinaharap at para maiwasan ko na rin na gawin ang mga alam kong hindi naman talaga dapat mangyari sa buhay ko. Makahulog ang saad ko na nakapagpatigil sa kanila. Eleanor looked amused. Ano mga bagay naman ang gusto mong gawin kung sakaling makabalik ka ulit sa nakaraan? She asked playfully. Marami. Iisa-isahin ko pa ba? Tumaas ang isang kilay ko at ibinalik ko na lamang atensyon ko sa pagsislice ng mga sangkap. Ako na lang magpe-prepare. Pero si Hector ang magluluto.
Madalas kasi ganito kami sa bahay. Tanda ko pa nga, Elizabeth. Nung bata pa tayo at nagbabahay-bahayan, nagtatalo tayo kung sino sa atin ang tatay yung ina ng tahanan at magsisilbing asawa ni Hector. Sakto nag-slice ako ng pati daliri ko na pasama sa paghiwa. Ano bang pinagsasasabi niya? Dapat pa bang pag-usapan yon ng mga ganoong bagay? Angil ko nang dumugo ang daliri ko kaya agad akong dinalohan ni Hector. What happened? Kinuha nito ang kamay ko at dinala sa sink at itinapat sa gripo. Nagulat ako nang dalhin niya ang daliri ko sa bibig ko. I am shocked. Hindi ata siya aware na pinapanood kami ni Eleanor. I'm here. Paninita sa amin ni Eleanor ngunit hindi binitawan ni Hector ang kamay ko. In short, hindi siya nito pinapansin. Nang matapos malinisan, kumuha ito ng band-aid at nilagay sa may sugat kong daliri. I smiled at him. Thank you. Ako na lang magtutuloy, Elizabeth, at maupo ka na lang. Saad ni Hector at siya na natuloy sa naudlot kong ginagawa. You're lucky to have him, Elizabeth. Saad ng kakambal ko habang pinagmamasdan ng asawa ko sa ginagawa nito. Yes, I am. Pagmamalaki ko. Sana magkaroon din ako ng isang Hector. Nakakainggit ka. Kung sana tinanggap mo ang alok ng ex mo noon, edi sana may asawa ka na ngayon. Ikaw kasi, mahal mo hindi mo pinapahalagahan. Ayan ka tuloy ngayon. Saad ko na ikinakunot ng kanyang noo at binalingan ako ng tingin. His lips turned into thin line. Parang may gusto itong sabihin, ngunit pinigilan lamang ito ang sarili, sabay mariin na lamang na napapikit. Sorry, wala akong ibig sabihin. Hinging paumanhin ko sabay peace sign. Oo, tama ka naman. Sana nga, pinakasalan ko na lang siya para sa akin na siya ngayon. Para ako na ang binabahay niya. Para kami na ang magka-loving sa bawat gabing mainit. Nahigit ko ang paghinga ko. Kapwa kami nakatitig na dalawa ni Eleanor. Nilokob ng katahimikan ang paligid na tila ba may masamang hangin na dumaraan sa pagitan namin. What's the matter? O sisa ni Hector na bahagya itong dumungaw. May ilang distansyang kusina sa countertop, kaya hindi nito gaanong naririnig ang mga pinag-uusapan namin ni Eleanor, gayong mahina lang din naman ang aming mga boses. Wala naman, panabay naming sagot ng kakambal ko, kaya muli kaming nagkatinginan na dalawa. Kung aware ka lang din naman, sana alam mo kung sinong tinutukoy ni Eleanor at iisa lamang na kami ng lalaking tinutukoy. Wala itong alam na alam ko na kung sinong ex sa tinutukoy niya. Next time, don't mention about my ex, Elizabeth. Hindi magandang pag-usapan ang tungkol sa personal kong buhay. Saad nito na ngayon ay halatang iritado na. But you are the first one who brought the topic. Gusto mo nang kagaya ni Hector, right? Humanap ka ng sayo. Tila di naman nagustuhan ni Eleanor ang sinabi ko at kita ko ang pamimilog ng kanyang mga mata. She seems about to blow a fire in my place. I realized na mukha akong naiinggit kaya napatampal ako ng noo. I forgot that she's pregnant. Bawal nga pala tong ma-stress. Pero eto ako at mukhang nangaasar. Nang matapos na nga si Hector sa pagluluto ay inihanda ko na nga ang lamesa. I told Eleanor na maupo lamang at wag na ngang kumilos. My husband is standing beside me while he is putting the whole tuna pasta on the serving plate. Ako naman ay naglalagay ng mga kubyerto sa mga plato. Eat, Eleanor. Utos ni Hector na agad naman itong sinunod dahil ito ang request nitong pagkain. Kumain na rin kami while I'm waiting for her reaction kung anong masasabi nito sa luto ng asawa ko. She smiled sweetly and she looked at my husband directly. Masarap ka pa rin talaga magluto. Sa lasa nga lang ba talaga ng pasta? Great! Kumain ka for the baby. Tanging yun lang sinabi ni Hector nang bagay itong sulyapan at ibalik ang atensyon sa pagkain. Ah, thank you for the yummy pasta. I still love the food that you always cook, Hector. Saad nito habang hawak ang tiyan dahil sa kabusugan. Nag-angat ako ng tingin kay Hector nang tumayo na ito at mukhang tapos na nga rin sa pagkain. Sa labas lang ako, sumunod ka na lamang sa parking. Saad nito at takmang lalagpas na si Eleanor nang biglang hilahin nito ang dulo ng manggas ng suot niya na puting long sleeve. Kumunot ang noon Hector at ganon din ako. We are here to look after her pero walang hawakan ng asawa.
Nang napansin ni Eleanor na nakatitig ako sa kanya, agad nitong inalis ang pagkakahawak sa dulo ng manggas. Sorry, hindi ka man lang kasi nagpaalam in a proper manner. Basta-basta ka na lamang umaalis sa bahay ng may-ari. Rason ni Eleanor, kaya muli akong nagangat ng tingin sa asawa ko. He just rolled his eyes as if this shouldn't be a big deal. Fine, we're going home. Maiwan ka na rito. Saad ito kay Eleanor. Para tuloy gusto na nitong matawa sa paraan ng pagkakasabi niya, halatang pilit. But I also felt bad for my sister na ganito ang pakikitungo sa kanya ng asawa ko. Lumapit ako kay Eleanor. Hinawakan siya sa balikat, kaya naman nalipat ang tingin na sa akin and I smiled at her. Babalik na lamang kami bukas. Just message me if you need something. We will buy everything you need. Saad ko sabay tapik sa balikat niya. She smiled weakly. She looks really upset which made me worry. Hindi to po pwedeng malungkot dahil naaapektuhan ng baby namin sa loob ng tiyan nito. I need to cheer her up. Kailangan kong kausapin si Hector mamaya na ayusin ang pakikitungo kay Eleanor. Maglilid kasi ito ng stress kung ipagpapatuloy nito ang ganong pakikitungo niya rito. Sige na, Elizabeth. Uwi na kayo ng asawa mo at baka marami pa siyang gagawin para magmamadali pagtataboy nito sa amin. Wait, ako na ang magliligpit nito. Hirit ko ngunit inagaw na nga sa akin ni Eleanor ang mga plato. Ako na, kaya ko na to. Alis na kayo. Pagtataboy niya pa ulit sa amin. Are you sure you okay? Paniniguro ko na ikinatango lamang nito at pasenyas na kaming itinataboy. Umalis na kami ng kondo at paglabas namin, agad kong hinarap ang asawa kong parang hindi man lamang guilty sa inasta nito. What was that? Tila pikon kong baling ngunit nagtaas lamang ito ng kilay. What was it? He asked me intentionally. Buntis si Eleanor sa anak natin, Hector. Baka nakakalimutan mo. You are stressing her. You are so rude to her the whole time. What do you want me to do, Elizabeth? Pretend to be nice? He said with disgust. Sa ikinikilos mo at pinapakita mo, apektado ka pa rin sa presensya niya at sa naging past ninyong dalawa. You should treat her nice as a person. Huwag lalagpas doon. Ganon lang. Hindi ka marunong na magmalasakit? Mamlastik. Stop telling me what to do, Elizabeth. I did not give you the permission na punahin kung paano ko makikitungo sa iba. Well, I'm sorry. Ayoko lang na ma-stress ang baby natin sa loob ng tiyan ni Eleanor, kaya please, pakitunguhan mo siya ng maayos. Pakiusap ko rito. Okay, I'll try. That's great. Thank you, Hector. Pasasalamat ko but his face remains stern while looking at me. So, you're telling me that you're faking it? Tanong nito. Faking what? I heard you say na hindi ako marunong mag-plastic, so your genuine actions towards your sister are fake, right? He sounds like he is mocking me. Ano bang gusto mo? Totoong mapanatag ang loob ko sa kanya? Hindi ko ilalapat ang loob ko dahil alam nating hindi naman dapat. Tama yan, Elizabeth. Ganyan ka dapat. Tila pangonsinti nito sa akin na wag akong magtitiwala. Napabuntong hininga ako. Pero kahit may nakaraan kayo, she remained as my twin sister. Kaya meron din akong pakialam sa kanya, lalo na ngayong dala niya ang anak natin. We have to take care of her. You got a point every time you talk, Elizabeth. Then fine, I will treat her like what you want me to do. Hindi na ako nagsalita pa at tumungo pa kami sa elevator pababa ng ground floor. Diretso na kaming lumabas ng kondo. Pagka-uwi namin ng bahay, pakiramdam ko na lalambot akong bigla dahil sa kabusugan. I sat on the long sofa and rested my head on the armrest and put my feet on the edge. Pipikit-pikit akong humikab at saktong lapit naman sa akin ni Hector. He set aside my feet and put it on his lap and sat beside me. He caressed my soft hair and he put it under my ear. I looked at him with my sleepy eyes. Inaantok ka na ba? Tumango lang ako. Ang sarap kasi ng pasta mo eh. Walang duda kung bakit yon ang pinaluto sa'yo ni Eleanor. She used to love my cooking. Saad nito. Kailangan mo pa bang sabihin yan? I asked him bitterly pero tumawa lamang ito. You jealous? Tukso ni Hector. Sinong hindi magsaselos? Kung di lang buntis si Eleanor ngayon, hindi naman kita hayaang ipagluto siya ng gusto niya. You know what, Elizabeth? I realized na mas mataray ka pa pala kaysa sa kakambal mo.
Kung sa bagay, noon ko pa naman napapansin, ganyan ka na talaga. Since we were little, you aren't soft, Elizabeth. Labas ang ugali mo, unlike Eleanor na medyo tagupa. He is now comparing me to my twin sister. I don't like the idea of comparing, pero bakit ngayon gusto kong marinig iyon? Ang opinion nito sa amin, Eleanor, simula pa noon. You are now vocal, Hector. Puna ko. Hindi naman talaga ito ganito noon simula nang makasal kami. Hindi niya ugaling mag-start ng conversation with me. Ito ang unang beses na naging open ito sa iniisip niya. Siguro simula nang malaman ito na may nalalaman ako tungkol sa kanila noon ng kakambal ko, kaya tila naging komportable na siya na kausapin ako at this date. Maski ako, nagtataka na rin sa sarili ko, Elizabeth, pag-amin ni Hector. You don't have to force yourself kung di ka naman talaga komportableng makipag-usap sa akin ng ganito. May intindihan ko naman yun eh. At ayokong pinipilit mo lamang ang sarili mo. Saad ko habang nakatingin diretso sa mga mata niya. Hindi ko pinipilit ang sarili ko, Elizabeth. Kusa ko na lang ding natagpuan ang sarili ko na gusto kang kausap. His words bring a butterfly in my stomach. Kailan ba nung huli ko itong maramdaman?